Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong lilinawin ngayon mga master. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang mga itinuturo ko. Let's go! So, shout out pala kay Kamaster ito. Dahil curious siya kung ano ba talaga yung sharp at flat. Paano ba nagkaroon ng ganun? Napakahalagang malaman ito mga master na yung sharp at flats, yan. Sa tuwing nakakita tayo ng chords na ganito, yan. C sharp, D sharp, yan, F sharp, G sharp, A sharp. Tinutukoy doon is susunod na nota pataas ng isang step o isang bahagya, isang hakbang, kumbaga isang fret. Yan, para mas malinaw na. Pero tinatawag nun half step. Yan. Pag paakyat ka, or ibig sabihin ng paakyat na sinasabi ko, yung tono. Example, sa A natin, ito A. A major. Pag paakyat tayo, ibig sabihin, tataas tayo ng tensyon. So, isang step lang. Yung tinatawag na half step. So, usod lang ng isa. Yan ang tinatawag na sharp. From reference natin na A major, ngayon nagiging A sharp major. Kasi tumaas tayo ng bahagya. Curious naman yung iba, bakit A sharp yan, B flat din yan? Yes, tama kayo dyan mga master. Ito is tatawagin din nating B flat major. Pero ito, marami ang nalilito about dito. Ano ba talaga yung proper na gamitin dyan sa dalawa? Dito naman tayo papasok sa mga flat. Kung kanina, ang sharp natin is aabanti ka ng bahagya, abanti ka half step para tataas yung tono. Ngayon naman is aatras tayo ng half step para bababa yung tono. Kasi ang ibig sabihin ng flat, mababa yung pitch niya i-compare sa reference na note. Example dito, bakit tinawag din itong B flat major? Kasi galing siya sa ating B major. Kaya pag sinabi na parang mataas yung ating key, mag-flat kaya tayo. Ngayon, ikaw as musician or gitarista ka sa church, yan. Ang sasabihin mo, sige bro, mag-flat tayo bro. I-flat natin yung key kasi nahirapan yung ating bukalista. So, ang gagawin natin is B flat. Yan. Kasi parang salungat naman, di ba, pag sinabi ko na, okay bro, nataasan yung ating bukalista. Ngayon, mag-ano tayo? Mag-A sharp tayo. Oh, di ba? Something off. Kasi, ibig sabihin kasi, pag nataasan siya, bababa tayo, which is flat yung ating term about doon kasi bababa tayo eh. 'Di ba? Parang off pakinggan kasi imbis na mag-flat tayo, ang sinabi natin, okay, A sharp tayo, 'di ba? Or vice versa. Ganito naman ang mangyayari. Halimbawa, A yung ating key. Then yung ating bukalista sabihin natin, parang mababa sa akin bahagya yung key. Pwede ba nating mag-sharp tayo, angatan natin na konti. Then ang sasabihin natin, sige bro, mag-chinski tayo, mag-B flat tayo. Something na off, 'di ba? Pakinggan. Kasi imbis na tataas tayo kasi hihingi sa atin ng ating bukalista is tataas siya ng pitch. Sharp ang ating gagamitin. Kaya A sharp at B flat, pareho lang yan sila na chords na tinitipan natin or nakikita natin sa surface ng ating gitara. Pero may kanya-kanya siyang gamit. Hindi pwede na tatawagin natin yan na A sharp pag ang ating reference is galing tayo sa B. At hindi rin natin tatawagin itong B flat pag yung reference natin is A. Depende yan sa reference. Maliit na detalye lang ito, pero napakahalaga nito pag nandun ka na sa mas mataas pa na idea about sa gitara. Kasi
meron ng mga sharp involved na, kaya lumalabas yung mga B sharp na yan, E sharp yan. Meron pa nga double sharp, double flat, di ba? Kasi notation na yun eh. Kumbaga magbabasa na tayo ng mga nota. Lumalabas yan sila yung mga nota na yan. Pero pag sa surface natin titignan yan is yung ating nakikita sa surface, yun din yan yung mga nota na tinutukoy. May proper lang talaga na itatawag para hindi mahirapan yung magbasa or magsulat. Ito yung mga ginagawa ng mga songwriter, yung mga nag-a-arrange ng mga kanta, mga pyesa. Example sa inyo, pag sinabing G major scale, ang lalabas is G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. Kumbaga, naka-arrange siya sa alphabetical order. Babasahin natin siya, tanggalin natin yung sharp sa F. Ang mangyayari, G, A, B, C, D, E, F. Yan, G. Babalik tayo sa kanyang octave. Tuloy-tuloy yung 7 nota, walang naulit dyan. Kasi ito octave lang din naman ito. Pero, pag ilalagay na natin yan sa G sharp major scale, ang mangyayari is ganito. Kung napapansin nyo, lumabas dyan yung double sharp na symbol sa F. Kaya nga hindi ito masyado familiar sa atin yung G sharp major scale. Ang familiar is A flat major scale, kasi sa A flat major scale is naka-alphabetical order siya. Ito yung A flat major scale. A flat, B flat, C, D flat, E flat, F, G. A flat yung octave niya. Pag babasahin natin into sharp, magkakaroon na ng komplikado kasi ang basa na natin dyan, pag nasa sharp na is, meron na tayong G sharp, A sharp, B sharp, yan. Pero sa surface, nakikita natin siya as C. Pero B sharp ang tatawagin natin kasi notation na tayo. Then ito, C sharp, D sharp, then ito is magiging E sharp. Yan. Pero sa surface nakita natin is F yung kanyang note. At ito naman yung G, tatawagin natin siyang F double sharp. Kasi pag tatawagin natin siya sa pangalan niya na G, pag babalik na tayo sa octave na G sharp, kumbaga hindi siya alphabetical order pag ito yung ating gagawin sa surface. Ito sa surface, titignan natin. G sharp, A sharp, C, C sharp, D sharp, F, G, G sharp. Yan. Medyo off siya pakinggan, di ba? Kasi hindi siya naka-alphabetical order, may dumoble. Pero tatandaan nyo, yung F double sharp na yan is galing tayo sa F. Double sharp, ibig sabihin, dalawang sharp na yan is, ito yung ating F sharp, F, F sharp, then dumagdag tayo ng isa pang sharp, so F double sharp. Pagtatawagin natin sa scale niya. Ganon din bakit tinawag itong B sharp is C naman ito pag nakikita natin, dahil mauulit yung ating C, kasi pagdating dito is C sharp tayo, hindi natin ito inalaw na tawagin ng C kasi madoble siya. Kaya ang mangyayari talaga, tatawagin natin siyang G sharp, A sharp, B sharp. Yan. From the reference natin na nota na B. So, B sharp. Hindi kasi pwedeng dito natin ilagay kasi hindi na siya scale na major scale. Yun siya mga master. Ganon din yung ating A sharp. Kasi lumabas yung ating A sharp galing sa ating E. Nag-sharp tayo. Kasi pag tatawagin natin siyang F, ganito yung kalalabasan. G sharp, A sharp, B sharp, C sharp, D sharp, F, G. Yan. Na-missing natin yung nota na E sa alphabetical order. Yun siya mga master. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga master na maliit na detalye na pag hindi natin siya naunawaan, magkakaroon ng effect pag malalim na tayo.
Kaya, wag natin ipasawalang bahala na kahit hindi ko na i-memorize or tatawaging B flat yan kasi pareho lang din naman yan ng A sharp. Hindi ko na siya tatawaging G flat kasi yun din naman yung F sharp. Hindi. Kailangan mong maunawaan na pag sinabing sharp is paabante ka. Sharp, one step higher. Flat, one step lower. Actually, hindi sila pareho. Kaya pag naunawaan mo ito mga master, lalawak yung pananaw mo sa music at hindi ka na malilito pag nandun ka na sa mataas na pag-aaral about sa music. Kaya habang nag-aaral pa lang tayo or beginners pa lang tayo, isasanay na natin ito na pag tinatawag na sharp, going up, yan, kumbaga paabante, pag flat, pababa. Dahil sa maliit na detalye na to, ito yung parang magbablock sa atin na hindi tayo mag-go further pa. Kumbaga siya yung haharang kasi meron tayong nami-missing na piece of idea na yun pala yung solusyon para mag-proceed ka. So hanggang dito lang sa video natin to mga master. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo na mahilig sa gitara. Sana nasagot natin yung request ng ating kamaster at naliwanagan din kayo about dito. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.